Isang dating kadre ng kilusang komunista ang nagbabala sa umano'y lumalalang sitwasyon ng kriminalidad sa bansa. Ayon sa kanya, tila nawawala na ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isang bagay na anyay sinasamantala ng mga kriminal at makakaliwang grupo. Si Valdivina Gracia magbabalita. Sa panayam kay Jeffrey K. Eric Celis, dating kadre ng CPP-NPA-NDF, iginiit nito na nawawala umano ang takot ng mga kriminal sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. dahil sa kakulangan ng maayos nitong pamumuno. Aniya, kung hindi ipatutupad ng gobyerno ang batas, nawawala ang takot ng mga kriminal na gumawa ng karumaldumal na krimen. Ang unang faktor kung bakit natatakot ang kriminal at ang mga walang respeto sa batas na gumawa ng mga karumaldumal na krimen ay ang pamumuno na umiiral sa isang lugar. Mayor man yan, gobernador man yan, o presidente lalo na. Kung wala po ang pagkilala dito na kayang ipatupad ang batas at may pananagutan sila sa hustisya na uri ng pagkilala sa liderato, magiging mabilis ang paglakas ng loob ng mga kriminal, lalo na po ang hindi ordinaryong kriminal, ang highly organized and deeply involved in the crime world. Dagdag pa ni Celis, tila nawawala na ang dating matibay na pagpapatupad ng batas sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na siyang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kriminal na mamayagpag. Nawala na po ang strong rule of law, nawala po ang decisive and very deliberate law enforcement capacity ng ating Philippine National Police at mga law enforcement agencies, at nawala po ang decisibong political will ng gobyerno para ipasiguro na ang batas ay mangingibabaw sa pagprotekta ng mamamayan. Giit ng dating kadre, nakikinabang pa ang makakaliwang grupo sa kasalukuyang kalagayan ng gobyerno gamit ang taktikal na alyansa para sa pansariling interes. Ang isa sa fundamental na ginagamit ng CPP-NPA-NDF ay ang paggamit ng tinatawag na tactical alliance. Ang tactical alliance po ay hindi nakabatay sa prinsipyo kundi nakabatay sa benepisyo. Mas makabenepisyo sila kung mahina ang liderato na hindi lumalaban sa kanila o hindi sila pinoporuhan. Pinanggit rin ni Ka Eric ang malaking pagkakaiba ng kasulukuyang Administrasyong Marcos Jr. sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mas epektibo sa pagsugpo ng kriminalidad at rebelyon sa bansa, lalo na ang programang Laban Kasama ang Bayan ng SMNI na tumutuligsa sa mga hakbang ng makakaliwang grupo. Kung ikukumpara sa isang political leadership kagaya ng mga Duterte na strong and talagang aktual na lumalaban sa kanila, kagaya din po ng pagkakaroon ng programa dyan sa SMNI through the sharp program direction ng Pastor Kibuloy na nagsisiwalat ng katotohanan laban sa CPP-NPA-NDF, the most unique and the only program in that Philippine television history na nagdi-discuss ng mga topic na kagaya ng ini-interview mo sa akin ngayon, ang Laban Kasama ang Bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.